Magandang hapon po. Narito na naman tayo para sa pagkain ng ating spiritual na buhay. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa lahat ng sumusubaybay ng live streaming na ito sa tuwing hapon, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Sa lahat po sa inyo, magandang hapon at salamat sa pagkakataong muli na pagkaloob sa akin especially, na makapagbahagi muli ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito. Ang akin pong ibabahagi sa inyo sa hapon pong ito ay patungkol sa kasaysayan ng isang hari na kung paano siya naging matagumpay. Sabi po dito ng aking tema is The Secret to the King's Success. Ito po ay matatagpuan sa 2 Chronicle 26:3-15. What is success? Success is determined by our faithfulness and obedience to the Lord. So, akin po munang babasahin ang mga talata na ating pagbabasihan sa hapon na ito tungkol sa tagumpay ng isang hari na kung saan ay sa murang edad niya ay siya ay naging matagumpay. 2 Chronicle 26 verse 3-15. 16 na taong gulang si Oseas nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niyang si Jecolias na taga-Jerusalem. Si Oseas ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amaseyas. Habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpala siya ng Diyos. Sinalakay ni Oseas ang mga Pilisteo at winasak ang mga kuta sa Gat, Habne at Asdod. Nagtayo siya ng mga lungsod sa nasakupan ng Asdod at ng mga Pilisteo. Tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Pilisteo at sa mga Arabo na naninirahan sa Gurbaal at laban sa mga Miyonita. Nagbabayad sa kanya ng buwis ang mga Amoneta at nakikilala siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa mga pintuan ng sulok, isa sa pintuan ng libis, at isa sa panulukan ng Sion at ng Ophel. Nagpagawa rin siya ng mga turing bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan sa mga paanan ng burol at sa kapatagan. Palibhasa'y mahilig siya sa pagbubukid. Kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan at kabrulan. Si Oseas ay mayroong ding hukbo ng mga kawal na handa sa labanan. Nasa ilalim nito ng pamamahala ni Hananias. Nahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahang ginawa ni Jel, nakalihim at ng tagapagtalang si Maasayas. Mayroong 2,600 pinuno ng sambahayan ang namahala sa kanyang hukbo. Binubuo ito ng may 300 to 700 magigiting na mandirigma na laging handang lumaban at magtanggol sa hari. Silang lahat ay binigyan ni Oseas ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at tirador. Sa mga tori at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mahusay na panday upang ipanghagis ng sibat at ng malalaking bato. Naging tanyag si Oseas at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Ulitin ko po, ang ating tema sa hapon pong ito is The Secret to the King's Success. How has King Uzziah become successful? Ano ang sekreto ng isang haring ito na sa loob ng 52 years siya ay nag-reign, siya ay nag-rule. At sa edad na 16 years old, nagsimula siyang maghari. Ano ang kanyang sekreto?
Alam naman po natin na sa mga Hudyo, ang legal age is 30 years old. But then, si Uzziah ay nagsimulang maghari sa edad na 16 years old. Bakit naging matagumpay ang kanyang paghahari? Una, through his connection to his biological father, which is King Amaziah. So, mayroon tayo pong kasabihan ng ating mentor, connection determine your supply. Yung connection ni Haring Uzziah sa kanyang amang si Amaziah ang naging daan upang siya ay maging matagumpay. Roman number 1. Through his connection to his biological father, King Amaziah. Letter A. Our identity lies on our father. So, sa Biblia po, sa 1 Samuel chapter 15 verse 55 to 58, nang si David po noon ay hindi pa isang hari at napatay niya si Goliath, habang siya ay tinitingnan ni Haring Saul. Ang sabi po ni Haring Saul, tinanong niya si Abner, isa sa kanyang mga pinuno, kung sino ang taong ito, sino ang batang ito na naging kalaban at pumatay kay Goliath. Atin pong babasahin ang 1 Samuel chapter 17 verse 55 to 58. Ang sabi po dito ay ganito: nakita ni Saul nang sinusugod ni David si Goliath. Itinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, Abner, kaninong anak ang batang iyon? Hindi ko po alam, kamahalan, sagot ni Abner. Kung gayoy, ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama, utos ng hari. Nang magbalik si David, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari. Dala pa rin ang ulo ni Goliath. At tinanong siya ni Saul, kanino kang anak, binata? Sumagot si David, anak po ako ni Jesse, ni taga Bethlehem. Our identity lies on our father. Somebody must give you your identity. You cannot have it on your own. So, sa Bible times po, in a Bible, sa panahon ng ating mga ninuno, wala pong surname, wala pong apelyido ang mga tao. Ito ay nakadikit sa kanyang tatay. Halimbawa, ito po ay sabi dito ni David. Sumagot siya kay Haring Saul, ako po ay si David, anak po ako ni Jesse, na taga Bethlehem. So, David, son of Jesse. Joshua, son of Nun. John, son of Zechariah. Jesus, son of Joseph. Sa Matthew chapter 1, verse 1 hanggang sumusunod, kung makikita po natin at babasahin natin dito, ang genealogy of Jesus, yung mga lahing pinagmulan o angkan ng Panginoong Jesucristo, mababasa din po natin dito. Isa sa mga halimbawa ay si Hoda, ama ni Faris at ni Zara. Si Boaz, anak ni Salmon. Si Obed, anak ni Obed. Solomon, anak ni David. So, laging ang pangalan ng isang anak ay nakakabit sa kanyang tatay. Sa ating pong pinag-uusapang topic na success, paano naging matagumpay ang haring si Uzziah, una sa lahat, ang kanyang koneksyon sa kanyang tatay ang nagbigay sa kanya ng pangalan, ng identity, upang siya po ay kilalanin sa murang edad, kilalanin bilang isang hari. People cannot trust a person without an identity. So, tandaan po natin, bilang mga anak, hindi tayo magiging matagumpay kung wala tayong tatay na pinagmulan. Hindi tayo magiging matagumpay sa sarili lang natin.
kakayanan. Katulad po ni Haring David, hindi rin po siya hindi rin naging matagumpay, hindi rin magiging matagumpay si Solomon kung hindi po dahil sa kanyang amang si Haring David. So, ang pangalan ng isang anak ay nakakabit na sa kanyang tatay. So, kung ang anak ay magtatagumpay, karangalan ng kanyang tatay, ang pangalan niya ay makikilala. Ngunit kung ang isang anak ay pasaway, walang ibang mapapahiya. Una sa lahat, pangalan ng kanyang tatay. Kaya ito po si Haring Uzziah ay naging matagumpay dahil mayroon siyang tatay na kung saan ay doon connected yung kanyang pangalan sa kanyang amang hari din na si King Amaziah. So, number 2, the accomplishment of the father is the starting point for the sons. So, the accomplishment of the father is the starting point for the sons. The knowledge and experiences and accomplishments of the father could become the fuel for the acceleration of the ministry of his sons. The son will not be lacking in anything because of the possessions and resources that will be available from the legacy of the father. Like Solomon to David. What David started, Solomon has accomplished it. David gathered the materials for the temple and Solomon built what David has gathered. Tandaan po natin, before na nag-retire si David, maaring ito rin yung naganap sa buhay ni King Uzziah, na bago pa namatay ang kanyang tatay ni Amaziah, ay na-prepare yung tatlong bagay na ito. Number 1, the inheritance. Inheritance speaks of the material things na gagamitin ng isang anak. Katulad, halimbawa sa church, mayroon kang building, mayroong mga kagamitan, mayroong cash. So, hindi na mahirapan yung susunod na papalit sa iyo. Katulad din sa pamilya. Kung si Haring Amaziah ay naipundar ang mga material na bagay, hindi mahirapan si Uzziah na mayroon siyang papasimulan. Ganon din si Haring David, na i-prepare niya lahat ng resources para ma-build up yung temple of Solomon, which is napakagandang templo sa kanyang paghahari. At sabi nga po ng salita ng Diyos, walang kasing ganda ng Solomon's temple kahit nasa kapanahonan natin ngayon. Sa sobrang ganda, hindi yun dahil sa kakayahan at talino ni Haring Solomon, kundi dahil sa pag-gather, sa pag-prepare ng kanyang ama na si Haring David. So, ganun din sa ating pamilya. Kung ikukumpara natin sa ating pamilya, mahirapan po ang isang anak na magpasimula sa pagkakaroon ng isang pamilya kung wala man lang siyang natanggap mula sa kanyang mga magulang na papasimulan. Sabi nga po ng Proverbs, mabuti ang isang magulang na mayroong pagkaloob na kayamanan, namana ang kanyang mga anak. Mabuting magulang na kung saan ay naglalagak ng kanyang pamana sa kanyang mga anak. Kaya katulad po nito, mayroon siyang inheritance na natanggap mula sa kanyang tatay na si King Amaziah. Pangalawa po na natanggap ni King Uzziah mula sa kanyang tatay ay ang heritage. Ito yung culture, values, practices. Isa po sa nasisiguro kong kultura o values na natamo ni King Uzziah mula sa kanyang ama na si Amaziah ay yung values ng pagiging makadiyos. Values na kinikilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na magamat siya ay hari, mayroon pa rin supreme person sa kanyang buhay na walang iba kundi ang Diyos. So ito yung naiwan na heritage o practices, values ni King Amaziah na ipinagpatuloy ni King Uzziah.
So pangatlo po is the legacy, which means good names, influence, and authority. Kaya nga po, dito sa talatang ating binasa, at the age of 16, ano po, ay naging hari na siya. Bakit? Yung pangalan ng kanyang tatay ay, at authority, influence ay dala-dala niya. Alam naman natin sa mga Hudyo na ang legal age is 30. But sa panahon ito, at the age of 16, kumbaga, sa panahon natin ngayon, ang 16 years old, wavering pang masyadong magdesisyon, hindi pa ganun katatag ang kanyang decision making. Kaya medyo mahirap. Pero dahil sa kanyang legacy na natamo mula sa kanyang tatay, the good names, the influence, and the authority na mayroon ang kanyang tatay, hindi nagdalawang isip ang bayang Jerusalem upang siya ay gawing hari sa kanilang kapanahunan, sa kanyang kapanahunan. So, if these three things, the inheritance, heritage, and legacy, are available to asan, hindi po magdadalawang isip at hindi po mawawala doon sa isang track ng pagtatagumpay. So sabi po dito, these three things are available to King Uzziah, which were prepared for him by his father Amaziah. Sabi ng Proverbs, mapalad ang mga anak na ang kanilang sinusundang ama ay matuwid. Ano po, mapalad ang mga anak na kung saan ang kanyang tatay na kanyang sinusundan ay matuwid. So, katulad ni si King Uzziah, siya po ay napakapalad na anak dahil ang kanyang tatay ay isang kinilalang haring matuwid. Solomon also became a famous king because of his inheritance, heritage, and legacy of David upon his life. Proverbs 22, verse 6, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So, sa murang edad ng mga taong ito, si Solomon, si Uzziah, naging na po silang responsable sapagkat sa simula pa, kilala at alam na alam nila kung paano manguna ang kanilang tatay. At siyempre bilang anak, sila po ay nagmamasid at sila po ay train sa pagiging isang marangal, matuwid, righteous na mga leader. Number 2, Roma number 2. Ang tagumpay ni Haring Uzziah ay nagsimula sa connection niya sa kanyang tatay, biological parent, biological father, but number 2, his connection to his spiritual father. Sa verse 5 po yan. So, he was instructed in the ways of the Lord by priest Zechariah. So, instruction are given to protect us, to preserve us, and to guide us. So, habang si King Uzziah po ay pinangungunahan at siya ay sumusunod sa isang pastor ng kanyang buhay, siya po ay naging matagumpay. Uzziah's success is the influence of priest Zechariah to him through the word of God, and taught to him by his pastor. David's love for the presence of God was Samuel's influence over his life. So, maging si David din po, yung influensya ni Samuel sa kanyang buhay. Kaya siya ay naging, love niya ang presence of God, love niya ang Panginoon dahil sa influensya ng isang lingkod ng Diyos sa kanyang buhay. Roma number 2, letter A, when there is fathering, there is discipline, purpose, and direction in the house. When there is no fathering, there is disagreement, dissension, factions, fights, and separation. So, a father does not only provide for the needs of the son, he is also responsible
to bring correction, discipline, and restoration. So discipline is a hard and painful for both father and son. But discipline cannot be absent in a fatherly relationship. So, isa sa mga trabaho ng tatay na isang kinikilalang biological father or spiritual father is to impose discipline. The father's discipline upon the child enables him to catch the wisdom of the father. So, kaya po, sabi sa verse 5, naging matagumpay si Haring Uzziah dahil sa pagpapasakop niya, sa pagpapahinugod niya, sa pagsunod niya sa mga payo at aral ng isang lingkod ng Diyos na walang iba si priest Zechariah. So, Roman number 3, Uzziah's success is the result of his connection to his biological parent or father and his spiritual father. Sa verse 6 po, sabi dito, he ruined the walls of their enemies. Ano po? Ito yung mga tagumpay na naipangkaloob ng Diyos sa kanya through sa pamumuna at pagpapasakop niya doon sa kanyang tatay at sa kanyang spiritual father, sa kanyang biological father and spiritual father. He ruins the walls of their enemies. Break the walls of Gath, break the walls of Habne and the Asdod. Ito pong Gath is the entrance gate of the enemy. Ito yung walls na kung saan ay nagpo-protect sa enemy ay kaniyang winasak, kaya malaya nilang nasakop ang lugar ng kanilang mga kaaway. Ito namang Habne is the central district of Israel. So, kaya nasakop nila pati ibang mga lugar. Ganon din yung Asdod, one of the Philistine cities, 6th largest city and largest port in Israel. So dito po bumabagsak 60% ng mga imported goods. Dito po bumabagsak sa Asdod. Ito ay isang member of Pentapolis or 5 cities na malalaki na kinikilala na kung saan ay doon po binabagsak sa kanilang port yung mga imported goods na kailangan ng buong bansa at buong syudad. Kaya sa pamumuno ni Haring Uzziah ay nagapi nila ang mga walls na nagdi-divide, naglilimit ng kanilang mga resources. Ganun po naging successful si Haring Uzziah. Kaya yung mga dividing walls, yung mga walls na nagpo-protect sa kanilang mga kaaway ay kanilang naigupo, kanilang nagiba, kanilang nakangker yung mga lugar ng kanilang mga kaaway. Sa verse 8 and 9, the other countries brought tribute to him. They gave gifts, his name spread out. Ano po, hindi lamang po doon sa kanilang lugar na sakop, kundi maging ang ibang mga bansa ay nagbigay ng tribute sa kanya. Siya ay kinilala rin ng ibang bansa, nagbigay ng mga regalo, at ang kanyang pangalan ay natanyag sa lahat ng lugar. Verse 8 and 10, another po na tagumpay, nakilala ang kanyang pangalan. Pangatlo, letter C, nakapag-build siya ng mga towers sa gitna ng disyerto. He strengthened also the military forces. Sabi po dito, towers are used for defense or military purposes. So nakapag-build up po sila ng towers na kung saan ay doon nakalagay yung kanilang mga bantay para ang kanilang lugar ay hindi na masakop habang may mga itayo po silang towers, safe ang kanilang lugar sapagkat may mga bago pa makapasok sa kanilang teritoryo ang kaaway ay kitang-kita nila malayo pa. So it's a great success na kanyang na-build up in his time. Then towers are used to oversee the surroundings of their location, to monitor if there is an enemy that will attack their place.
So, maraming towers po siyang nabuild in his reign as a king. Letter D, he was able to provide irrigation for their fields or farms, the water supply for the animals. It will produce healthy meat products. Lot of harvest will happen for his farmers. If fields are irrigated, a lot of harvest. Nakapag-provide po sila ng irrigation. Kung sa atin po panahon sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na NEA, National Irrigation Administration, na yung mga lugar na hindi inaabot ng tubig kapag ang NEA po ay nabigyan ng pagkakataon na ito ay mabisita at malagyan ng irrigation, nagiging productive po ang isang lugar kahit na ito ay malayo sa bukal ng tubig. Ganon din po sa pamumuno ni Haring Uzziah. He was able to provide work for the workers. Nakapag-provide din po siya ng mga trabaho sa kanyang mga pinamumunuan. Doon po sa verse 10, yung mga husbandmen na kung saan ay nangangalaga ng mga hayop para lalo pang dumami yung kanilang mga caretaker ng kanilang mga hayop para marami pang meat products ang kanilang ma-produce. Nagkaroon po ng maraming tagapag-alaga, nagkaroon din po ng vine dresser, yung mga farmers sa mga mountainous area, nagtatanim ng mga ubas, nagtatanim ng anumang gulay. Marami pong na-produce ng mga workers dahil doon sa patubig na naging maganda. Kaya yung mga even the mountainous area ay natatamnan po nila dahil mayroong mga irrigation. So another success na nakitang resulta ng kanyang pagiging tapat at masunurin sa Panginoon through his father and Amasiah, biological father, and his spiritual father, King Zechariah. Another po is he had a well-trained army, sa verse 11 po yan. Machine, high-tech, and from Uzi to Tirador. Yung kanyang mga kagamitan sa pandigma ay mula sa high-tech hanggang doon sa pinaka-basic na Tirador, katulad ng ginamit ni Haring David sa kapagpatay niya kay Goliath. It's only a Tirador. Isang simpleng tirador na linagyan lang ng bato, ngunit hindi kayang mapasubalian dahil alam po natin na ang Diyos ay kasamang David. Ganon din po si King Uzziah. Ang kanilang mga military arm ay sobrang high-tech, at hindi lang high-tech kundi maging doon sa pinaka-basic, pana, tirador, sibat, mayroon din po sila. Kaya kahit na anong armas, mayroon po sila. Ganun po naging matagumpay ang haring ito. So, all these successes are the result of two important persons in his life who served as his covering in his life. First, his biological father, King Amasiah. It is very important for us upang bilang mga anak, kailangan po natin na we are connected to our biological father because the grace and the blessings na kailangan natin upang magtagumpay sa buhay na ito ay deposited by God sa mga taong ito. Katulad ng Ephesians 3:2, that the administration of God's grace is deposited in me, deposited in us for you. Sabi ni Apostol Pablo, in me for you. So, ang ating grasyang kailangan para hindi tayo magmalaki ay diniposito ng Diyos ng Diyos sa ibang tao. Yung tao na nakakataas ng posisyon sa atin, katulad ng ating mga magulang. Kaya sa mga anak, kung wala po tayong koneksyong maayos sa ating mga magulang, hindi rin po
tayo magiging matagumpay sa ating buhay, sapagkat wala din pong grasyang dadaloy, sapagkat our connection will determine our supply. At higit sa lahat, our connection to our spiritual father, ano po, our kinikilalang pastor, pastor na kung saan ay appointed by God over us. So katulad ni Haring Uzzias, siya po ay mayroong kinilalang pastor ng kanyang buhay, walang iba si priest Zechariah. Kaya naman po sa kanyang buhay, naging po siyang matagumpay. All of this happened not because of his own knowledge, wisdom, and abilities, but because there was someone who was a higher stature than him, serve as his covering and give him the life impartation. Mga kapatid, sa hapon pong ito, ang anumang tagumpay na mayroon po tayo ay hindi dahil tayo ay magaling, hindi dahil tayo ay matalino, hindi dahil tayo ay mabilidad, kundi dahil ang Diyos ay sumasa atin at ang Diyos may ginamit na mga tao na magmumonitor sa atin, magtuturo sa atin, magdidisiplina sa atin upang tayo ay maging matagumpay. Sa hapon pong ito lamang po ang mensahe na nais ko pong ibahagi sa inyo, sa inyong lahat na nanonood, nakinig, at muli nais ko pong pasalamatan sa oras na ito ang ating kinikilalang vision keeper, father of the house, ang ating mentor, walang iba, si Pastor Wilbert Butchal, at ang kanyang asawa, si Ma'am Hasmin, at ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa pagkakaloob ng pagkakataon upang ako ay maging bahagi ng inyong ministeryo at mabigyan po ng chance ng magbahagi ng salita ng Diyos through the live streaming na kung saan kayo po ang vision keeper nito ng School of Church Builder. And ganun din po sa ating mga big brothers na kinikilala, especially kay Pastor Awi, Pastor Wilson, Pastor Jojo, at higit sa lahat sa ating technical side, sa ating Pastor Archie, Pastor Margin, salamat po sa inyo. Pastor Romalo, marami pong salamat sa inyong effort na lalong mapaganda ang gawain po ito. Sa hapon pong ito lamang po ang mensaheng nais kong ipagkaloob sa bawat isang tagapagpanood at tagapagsubaybay. God bless us all. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.